Alam ba ninyo na ang Macahia o Mimosa pudica ay maraming health benefits at puno rin ng mineral at phytochemicals na panlaban sa iba't ibang mga sakit? Alamin natin ito pagkaraan lamang ng mensaheng ito. Mga ka-health nations, inaanyayahan ko po kayong i-like, at i-share ang video sa iba, at i-subscribe ang aking channel, at huwag ding kalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po. At ngayon unahin natin ang top 20 na health benefits ng halamang gamot na Macahia. Anti-inflammatory. Pakuluan ang dahon, 10 hanggang 15 piraso, sa 2 tasang tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ang kalahating tasa 2 beses sa isang araw. Ito ay makakatulong para maibsan ang pamamaga tulad ng arthritis o pamamaga ng mga sugat. Pampababa ng lagnat. Gawin itong tsaa mula sa pinatuyong dahon, 1 kutsara, at inumin bawat 4 na oras kung kinakailangan. Makatulong ito sa pagpapababa ng mataas na temperatura ng katawan. Antiseptic para sa sugat. Dikdikan ang sariwang dahon at ipahid direkta sa sugat. Gawin ito 2 hanggang 3 beses kada araw upang maiwasan ang impeksyon. Pampababa ng presyon ng dugo, anti-hypertensive. Inumin ang tsaa mula sa pinakuloang ugat, 1 kutsarita ng tinadtad na ugat sa 2 tasang tubig. Inumin 1 beses sa isang araw. Makakatulong ito sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo. Pampakalma o sedative. Uminom ng tsaa mula sa dahon, 1 kutsara ng tinadtad na dahon sa 1 tasang tubig. Inumin bago matulog. Makakatulong ang Macahia para sa hirap makatulong o may insomnia at stress. Pampabawas ng pananakit ng tiyan. Pakuluan ang dahon, 10 piraso, at inumin ang kalahating tasa 2 beses sa isang araw. Ito ay makakatulong na maibsan ang pananakit ng tiyan o dysmenorrhea. Laxative para sa constipation. Uminom ng tsaa mula sa ugat, 1 kutsara sa 2 tasang tubig. Inumin 1 beses sa isang araw upang makatulong sa pagpapaginhawa ng pagdumi. Anti-diabetic. Uminom ng tsaa mula sa pinakuloang dahon, 1 kutsara sa 2 tasang tubig. Inumin 2 beses sa isang araw. Ang Macahia ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar level. Panlaban sa ubo at sipon. Pakuluan ang dahon, 10 piraso na tangkay ng dahon, at inumin ang kalahating tasa 2 beses kada araw. Makakatulong ito upang paluwagin ang plema at palakasin ang resistensya. Antibacterial. Dikdikan ang dahon at gamitin bilang panglinis ng sugat o impeksyon. Ang katas nito ay makakatulong na labanan ang bacterial infection. Pampabawas ng stress at anxiety. Uminom ng tsaa mula sa pinatuyong dahon, 1 kutsara sa 1 tasang tubig. Ang Macahia ay may kakayahang pampakalma ng isip at emosyon. Pampalakas ng immune system. Uminom ng tsaa mula sa sariwang dahon, 10 hanggang 15 piraso na tangkay ng dahon sa 2 tasang tubig. Inumin ito 1 beses sa isang araw. Ito ay makakatulong sa immune booster panlaban sa sakit. Pampagaling ng ulcer. Uminom ng tsaa mula sa ugat, 1 kutsara ng tinadtad na ugat sa 2 tasang tubig. Ito ay pantulong sa pagpapagaling ng ulcer. Pampabawas ng pananakit ng ulo. Uminom ng tsaa mula sa dahon, 10 piraso na tangkay ng dahon sa 1 tasang tubig. Inumin kung kinakailangan upang maibsan kung mayroong pananakit ng ulo. Panlaban sa acne. Dikdikan ang sariwang dahon at ipahid sa apektadong lugar. Gawin ito araw-araw. Ito ay makakatulong sa pagtanggal ng taghiyawat. Pampabawas ng menstrual pain. Pakuluan ang ugat, 1 kutsara sa 2 tasang tubig, at inumin kalahating tasa tuwing umaga. Makakatulong ang ugat ng Macahia upang maibsan ang pananakit ng puson. Anti-parasitic. Inumin ang tsaa mula sa ugat, 1 kutsara sa 2 tasang tubig. Gawin ito 2 beses sa isang araw. Ang pag-inom nito ay makakatulong panlaban sa bulate o ibang parasitiko. Pampababa ng acidity. Uminom ng tsaa mula sa ugat, 1 kutsara sa 2 tasang tubig. Inumin ito 1 beses kada araw. Ang Macahia ay makakatulong na mabawasan ang dulot ng hyperacidity. Pampalinis ng sugat mula sa kagat ng insekto. Dikdikan ang sariwang dahon at ipahid sa kagat ng insekto. Gawin 3 beses sa isang araw. Makakatulong ito upang bawasan ang pamamaga at pangangati. Pampalakas ng atay. Uminom ng tsaa mula sa pinakuloang ugat, 1 kutsara sa 2 tasang tubig. Inumin ito 1 beses araw-araw. Makatulong ito sa detoxification ng atay.
Narito naman ang iba't ibang essential minerals na taglay ng makahiya. Calcium, mahalaga para sa kalusugan ng buto at ngipin, pati na rin sa tamang paggalaw ng mga kalamnan. Iron, tinutulungan ng katawan sa produksyon ng hemoglobin para sa maayos na daloy ng dugo at pag-iwas sa anemia. Potassium, tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo at sa maayos na paggana ng puso at mga kalamnan. Magnesium, mahalaga sa pagpapalakas ng buto, paggana ng nerve system, at regulasyon ng blood sugar. Phosphorus, tumutulong sa produksyon ng enerhiya at sa pag-aayos ng mga cell at tissue sa katawan. Zinc, mahalaga sa pagpapalakas ng immune system at sa pagpapagaling ng mga sugat. Narito naman ang mga natural na kemikal o phytochemicals na sangkap at nilalaman ng makahiya. Tannins, may astringent properties na tumutulong sa paghilom ng sugat at paglaban sa impeksyon. Flavonoids, kilala bilang antioxidants na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals at pag-iwas sa oxidative stress. Alkaloids, may anti-inflammatory, antibacterial, at pain-relieving properties. Saponins, may antifungal at antibacterial properties, pati na rin sa pagpapalakas ng immune system. Phenolic compounds, may antioxidant at anti-inflammatory effects, na tumutulong sa pagprotekta laban sa iba't ibang sakit. Glycosides, nakakatulong sa tamang paggana ng puso at may detoxifying properties. Mimosine, isang natural na kemikal na may potensyal na antibacterial at anti-cancer properties, sa kontroladong dami. Steroids, nakakatulong sa anti-inflammatory effects at pagpapalakas ng kalusugan ng cell membrane. Terpenoids, may antimicrobial, anti-inflammatory, at antioxidant properties. Caffeic acid, isang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagprotekta laban sa cell damage. Mahalagang paalala, bagamat natural ang mga sangkap na ito, ang labis na paggamit ng makahiya ay maaaring magdulot ng side effects. Laging kumonsulta sa eksperto bago ito gamitin bilang halamang gamot, lalo na kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o may iniinom na gamot. Laging sundin ang tamang dosage upang maiwasan ang posibleng side effects.